May pang-aabuso umano sa panig ng Philippine National Police sa kanilang pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay Apollo Kibuloy at 4 na kapwa nito akusado. Ito ang paniwala ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng tensyon sa patuloy na paghalughog ng PNP sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Buhangin, Davao City. Ayon kay VP Sara, hindi siya tutol na isilbi ng mga pulis ang warrant of arrest pero dapat nasa proseso at hindi labag sa batas. Naapektuhan na din anya nito ang imahe ng Davao City at mga negosyante. Ganon din ang mapayapang pamumuhay ng mga KOJC members at iba pang residente sa lungsod. Pero kung opinion lang nako ang inyong pangutanon, definitely doon ay abuse of authority din ha. Hindi dapat ginagawang excuse na malaki yung lugar. Sa sobrang dami ng mga pulis na nandyan sa loob at sa sobrang dami ng pulis na pinadala para mag-execute ng warrant of arrest, magtataka ka 9 days na hanggang ngayon hindi pa sila tapos sa pag-implement ng warrant of arrest. Nang tanungin kung nasan si Kibuloy, ito ang kanyang tugon. Personally, I think wala na siya. Hindi sila ako. Ako, kung one guess kung nasaan si Pastor Kibuloy, nasa langit. Samantala, 3 Malaysian nationals naman na umano'y mga miyembro ng KOJC ang hinarang ng Bureau of Immigration na makapasok sa Pilipinas nitong August 27. Galing ang 3 sa Kuala Lumpur, Malaysia at papasok na sana ng bansa. Pero nadiskubre ng BI na makikiisa umano sila sa isasagawang protest ng KOJC laban sa pamahalaan kaya hindi sila pinapasok. Nasa immigration blacklist na ang 3 Malaysian at hindi na maaaring makakabalik pa ng Pilipinas. Ayon naman kay Attorney Israelito Torion na abogado ng KOJC, dadalo lang sana ang 3 para sa anibersaryo ng KOJC kahapon. They are here to attend the KOJC anniversary. They are not here to attend rallies, no? But they were prevented simply because of a mere suspicion, no? Samantala, hindi naman silang ayunan ng KOJC ang paglalagay ng PNP ng mga wanted posters ni Kibuloy sa kanilang gate nitong Sabado. May property na ito. Whether you like it or not, whether you like it or not, nagpasok kayo. If you look at it, this money property, you post in other place. Wag dito. Sa isang pahayag, sinabi ni Atty. Torion na ito ay maliwanag na pangaharas sa kanila. Ayon naman sa PNP, ito ay para lamang sa public awareness. Ika-10 araw na ng paghahalughog ng PNP sa KOJC compound pero nasa 40 to 50% pa lang umano ang kanilang nasuyod. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.